lang niya ipagtanggol sa amin. Totoo ba yung sinet up niyo kay Bebang? No? Then, explain this! Like what we planned na ilagay ni Wilma yung wallet ko sa bag ni Bebang para matanggal siya. At nangyari naman. It was her idea. Oo, kasi may pinaplan siya. Mayaman yan, Ate Cristela. Eh kayong ang tatlo yung kumontak sa akin para pagplanuhan si Bebang? You liar! Stop pretending to be someone that you're not, Allison. Is it true na mayaman ka, Wilma? Kuya, I'm sorry. Natauhan ka na? Explain! Look, kuya, hindi mo maintindihan. Try me! I fell in love. Kanino? Kay Mando. Look, kuya, hindi mo siya kilala. So why you bother talk about Tell me everything! For once in my life, siya lang yung lalaki nagtanggol sa akin. And now, if you're gonna stand in my way, Allison, hindi kita pinipigilan magmahal ng iba. But I know you. You make stupid decisions every time. Ito ba yung pagre-rebelde mo kay Dad? Anong ginagawa mo sa sarili mo? I told you, kuya. You wouldn't understand. This conversation is useless. And why are they calling you Wilma? There's something you're not telling me. I pretended to be a maid. What? Just hear me out, kuya. I fell in love with this guy nung niligtas niya ako dahil muntik na ako ma-hold up nung lumayas ako. So, siya yung may-ari ng bahay na yon? Hindi. Hardinero lang siya. Are you kidding me, Allison? No, kuya. Totoo ang sinasabi ko. Well, you're not coming back in that filthy place! Kuya, stop. Hindi ko hayang sirain mo mga plano ko. If you're not gonna stop this kind of stupidity, kalimutan mo na kuya mo ako. Get out! Ano ba? Things are getting out of hand. Maybe you're right. I'm that stupid. Nasaan ka? Papasundo na ako after I fix this mess. Okay. O Tutoy, ano nangyari dyan sa mukha mo? Sinong gumulpi sa'yo? Oo nga, Totoy. Parang 3 tao yata yung sumapak sa iyo, ah. Ano po kasi, Kuya Pido, Kuya Mando, Kuya Pedro, Mando, si Tutoy kasi, may ginaw. May ginawang ano, bunso. Ito naman, ipabitin eh. May tinatago ba kayo sa amin? Wala, Mando. Ano kasi? Ang totoo kasi niyan, si Tutoy, may ginawa na namang katarantaduhan. Paano ko ba sasabihin to? Ano nga, Bebang? Sabihin nyo na, Bibang. Si Tutoy kasi, nagnakaw. Ngayon, inaalala ko, baka makulong siya. Tutoy, totoo ba to? Nagawa mo magnakaw? Pwede ka talaga makulong dyan sa ginawa mo. Bakit Tutoy? Di ba pinagsabihan na kita na huwag kang gagawa ng mga bagay na ikakapahamak mo at ng ate mo? Kayong dalawa na lang ang magkasama ng ate mo sa buhay. Kuya Pido, Kuya Mando. Kaya ako lang naman po nagawa yun kasi gusto kong magkapera. Gusto ko kasi tumulong kay ate at sa mga gastusin dito sa bahay eh. Sabihin na natin na gusto mo makatulong. Pero mali yung paraan na gusto mo, Tutoy. Delikado yun. Tama ate Bibang mo. Pwede kang makulong dahil sa ginawa mo. Labag sa batas yan. Ha? Maliit man yan o malaking halaga, pwede kang makulong. Tutoy, dapat pinag-iisipan mo muna yung mga ginagawa mo. Sana maisip mo na maraming nag-aalala sa'yo at nagmamahal. Lagi mo tatandaan, Tutoy, na kung kailangan nyo ng tulong, nandito lang kami ni Ate Wendy mo. Hindi na kayo iba sa amin. Espesyal kayo sa amin. Parang nakaraan mo, galit ka kay Bibang, Kuya Pedro. Aba, Bonso. Ako ay nagpapayo dito. Huwag mo akong simulan. Joke lang, Kuya Pedro. Pero yun nga, Tutoy, huwag mo na ulitin yun. Kasi baka madamay pati ate mo sa mga ginagawa mo. Tutoy, kami ang pamilya mo, okay? Hindi namin kayo papabayang magkapatid. O ayan, Tutoy, di ba? Madami nag-aalala at nagmamahal sa'yo. Kung pakiramdam mo, nag-iisa ka lang, hindi totoo yan. Pinagsasabihan ka lang namin dahil para sa ikabubuti mo.
Alam mo, simula nung nawala sila nanay at tatay, sobrang hirap ng dinanas natin. Pero ngayon, pakiramdam ko, kumpleto tayo. Dahil sa kanila, kasi mahal nila tayo. Pasensya na po talaga sa mga nagawa kong kasalanan. Pangako ko po na magbabago na ako at hindi ko na po ulit gagawin yun. Salamat po sa pagmamahal na pinaparamdam niyo sa amin ni ate. Nga pala, Bibang, ako ay humihingi din ng pasensya. Alam mo naman na kaya lang ako nagalit sa'yo kasi ayoko nadadawit tong bunso kong kapatid. Alam mo naman kung gaano ko protektahan at alagaan si Wendy. Wala yun, Pido. Naiintindihan ko naman yung nararamdaman mo nun. Siyempre, parehas kayo ng sitwasyon namin ni Tutoy. Sige po, dyan po muna kayo, maliligo lang po ako. Pero teka lang, may iba tayo. Bakit sila sa may galit na galit sa inyo? May kasalanan ba kayo sa kanila? Ang totoo niyang Kuya Pedro, hindi namin alam kung bakit galit na galit sa amin yung mga yun. Di ko din talaga maintindihan bakit ganun sila. Eh, ang yayaman na nila, magaganda, halos nasa kanila na ang lahat. Di ko alam bakit kailangan pa nila tayong pag-initan. Yung unang kilala ko sa kanila, mababait sila. Pero nung nalaman ko yung totoo, wala na. Nainis na ako sa kanila. Totoo yan. Kahit ako, akala ko mabait sila. Masasama pala ugali. Siguro, hindi sila tinuruan ng mga magulang nila na maging mabait sa kapwa. Tama. Kulang siguro sila sa gabay ng magulang. Puro luho kasi nasa isip nila. Eh, bakit ako? Kahit maagang nawala sila nanay at tatay, di naman naging ganun yung ugali ko. Di ako naging masama sa kapwa ko. Bibs, iba ka naman kasi sa kanila. Kasi sila, puro yaman ang nasa isip nila. Ikaw, simple lang, masaya ka na. Pero pakiramdam ko, may mas mabigat pa na dahilan kung bakit nagagalit niyang tatlo sa inyo. Wala naman siguro. Anong wala? Alam mo, hindi ka pag-iinitan ng isang tao kung wala yung galit sa'yo. Ano naman kaya yon? Di kaya nagsisilos sila sa'yo? Selos? Sila? Magseselos kay Bebang? Bakit? Ano ibig sabihin mo, Bunso? Bibs, di ba si Mama Sam may gusto kay Sir Carlos? Tapos ikaw, may gusto din. Di kaya yun yung dahilan? Ito ba, Bebang? May gusto ka kay Sir Carlos? Pwede nga na ganun. Kasi halata naman sa kanya eh. Kasi kay Ma'am Cristela, ang bait-bait niya. Sa inyong tatlo lang ang hindi. Ha? Hindi ah. Bibs, okay lang yan. Para malaman na nilang lahat ang totoo. Naku, Bibang. Halata naman kasi may gusto ka kay Sir Carlos. Naku. Tsaka, huwag mo ikahiya na meron kang gusto sa kanya. Guwapo si Sir Carlos. Maganda ka. O, bagay kayo. Ah! Ano ka ba, Kuya Pedro? Di nga natin alam kung gusto din siya ni Sir Carlos eh. Siyempre, mayaman si Sir Carlos. Malamang sa malamang, mayaman din ang gusto mo. Oo, kasi si Ma'am Sam, mayaman din ang pamilya nila. Kahit nga hindi yata sila magtrabaho, mabubuhay sila eh. Ibang-iba tayo sa kanila. Di naman ako umaasa ng sobra kay Sir Carlos. Siguro, oo, gusto ko siya. Pero yung parang crush lang, ganun, paghanga lang. Kasi kahit papano naman, napakitaan din ako ni Sir Carlos ng kabaitan niya. Eh basta, ako iniinis doon sa tatlo. Dapat nga, sila yung mas mayaman, sila yung mas mabait sa atin. Kaya na lang natin sila. Basta tayo, masaya tayo kung anong meron sa atin sa buhay. Tumatawag si Ma'am Cristela. Pansin mo ba? Parang nakadikit ka na sa utak ko, sa puso ko. Cristela, magiging totoo na ako sa'yo. First of all, gusto ko magpasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Thank you for accepting me without limitation. Tumakas kasi ako sa dad ko. I felt like a prisoner. Do this, do that. Nakakasakal talaga. I feel you. But the thing is, why did you pretend to be a maid? I fell in love with Mando. Really? Why? Long story. Anyway, aalis na ako. Of course, Wilma. It's Allison. Oh, Allison.
You deserve a better life. You're young, smart, and you're beautiful. I mean, you have a bright future ahead of you. To be honest, I didn't want any of this. Gusto ko lang naman na mahalin ako ni Mando. We kind of have the same problems, actually. We're good with life, but bad luck pagdating sa love. Paano mo naman sabi? Eh, gusto ka naman ni Chad. That loser? Imagine Thomas and you. Well, to be honest, I don't think Tomas is that bad. Medyo okay na siya sa akin. Oh, that's great then. Buti ka pa. Ayoko mang himasok pero sa tingin ko, okay din naman si Chad. You have no idea. Why don't you give him a chance? That agent is always getting on my nerves. Anyway, I won't be long. My brother is going to pick me up. Okay. It's so nice to talk to you like this. Kung naging ganyan ka lang nung una pa lang, baka naging mag-best friends pa tayo. Well, we're not strangers anymore. See you around. Be sure to say hi. Will do. Mas, salamat kahapon Ay, wala yun. Mayaman ka pala. Lalo trio na wala ng pag-asa sa'yo. Kala ko dukha ka. Kala ko talaga, tiyempo na ako sa'yo. Lahat na. Nakakatawa ka talaga, Tomas. Sobrang na-appreciate ko yung pagtanggol mo sa akin sa manyak na driver na yun. Oo naman, ipagtatanggol kita. Teka, buti nga pala nakakausap mo ako kahit mayaman ka. Kala ko sa'yo talaga, hampas lupa ka eh. Gusto mo lumabas minsan? Date! Yahoo! Hindi nga! Tara! Sira, bilang pasasalamat ko lang. Oo naman, kailan ba? Libre mo ako ha, mayaman ka naman eh. Basta kung kailan ka pwede. Kahit di ako pwede, gagawa ko ng paraan. Kasi mo, umabsent ako ngayon eh. Talaga ha? Sabi mo yan. Oo naman, Miss Beautiful. Sige, see you, Tomas. ang nararamdaman. Masama ba kung ako ay mag-alangan sa'yo? Teka, bakit biglang sabi mo binuntong yung galit mo? I think she lost her mind. Ah, I see. Kasi natalo siya ng katulong. Say that again at di lang yan naabutin mo. Tama na! Eunice, let's go! Hanging around with this lunatic is such a waste of time.